Okay, so pakinggan na natin May si hirit Banat nga po Bay. si Marcoleta na kapati Okay. pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko, Oh, ano naman masama doon? Eh, nanlalait din naman si Rodrigo Duterte, ah. 'Di ba? Eh, todo-todo yung tanggol niya kay Rodrigo Duterte. Akala ko nga, dalawa yung religion niya eh. Iglesia ni Cristo, tsaka Iglesia ni Rodrigo eh. O, joke lang. Joke lang. I'm qualifying that as a joke. Oh, 'di ba? O, ano masama? Eh, komedyante 'yun eh, 'di ba? Nang ookray nga siya eh. Oh, pero pag si Rodrigo Duterte nag-joke nakakatawa. It's double speech. Oh, come on. Oh, come on. Don't be that guy, Banat Bay. Tuloy. wow sa inyo di ba? Yan po yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Di ba? O, hindi Okay, so hindi pala talent 'yon. Okay. So pero kay Rodrigo Duterte ayos lang. It's not a talent. Eh. Ano siya? O, sige, pakinggan natin. po yan talent. Sa madaling salita, parang ganito. Maraming klase ng vlogger. Di ba? May bumabanat. Marami na bumabanat ngayon eh. O, tulad ko, si Banat Bay. Pero kailangan, laliman mo yung banat Wow. Panoorin mo. niyo Hindi lang yung basta kang bumabanat. video ko about dun sa reaction ko kay Marcoleta. Yung how hypocritical they are. At tandaan nyo, si Rodrigo Duterte din, ginagawa yung panlalait na yan. On a daily basis pa nga, di ba? Sino yung mga nabiktima niya? Si Dilima, si Jokno, yung mga kalaban nila sa politika, and then the Pope, 'di ba? Minura niya yung Pope for whatever reason he has. Minura niya yung Pope kasi hindi siya gusto ng Catholic Church eh. Maraming against sa kanya na doon sa side ng religious sect doon. So ang ginawa niya, minura niya yung Pope. So okay lang pagka kayo yun nanlalait, pero pag ibang tao ang nanlalait kay Duterte at kay Marcoleta, it's all of a sudden not okay. Ganun ba yun? Is that how it works? 'Di ba? So, you can see the clear bias dito. It is never okay to say nasty things to people, 'di ba? Pero if it's if it's protected by free speech, go ahead, 'di ba? Yung ginawa ni Vice Ganda, it's protected by free speech. Bakit? Sinatirize niya yung mga sinabi ni Rodrigo Duterte. It was under the impression na nasa comedy bar sila eh. And si Marcoleta din naman, sinabi niya, nakakatawa yung pagmumukha ni Marcoleta. O bakit? Ikaw ba, hindi ba nakakatawa yung mukha mo pag tinanggal yung sombrero mo? Di ba sabi mo nga kay Mocha Uson bakit ba nakasombrero yan si Banat Bay? Kasi sabi ni Mocha Uson, para hindi daw ma-distract yung tao, magsombrero siya. Kasi pag tinanggal niya, makakasilaw! Kalbo naman talaga si Banat Bay. Kaya nakasombrero siya eh. Wala pang hair transplant eh. Oh. Pero pag dumunta ka sa China, magpa-hair transplant ka doon. Ang point dito, mga lods, hindi kayo pwedeng mangall out na nanlalait. Bakit ka nanlalait? Eh, kayo din naman nanlalait. Ikaw, ilang beses, anong tawag mo kay Risa Hontiveros? Risa Hontivirus, di ba? O, sino pa? Yung ibang mga kalaban nyo sa politika, inaasar nyo din naman. O. So, why is it daw an issue na si Vice Ganda ay nagjo-joke kay Marcoleta? Marcoleta is a joke. Totoo lang, katatawanan na malaki si Marcoleta. Bakit? Anong sinabi niya? Wala daw West Philippine Sea. When in fact, ang position ng ating bansa is meron yung mga islands lang na malapit sa Pilipinas na kinontest natin at nanalo tayo sa UNCLOS, di ba? Sa dahig din yun. No? Sa dahig din pala yun. Di ba? So nanalo tayo doon. Ang gagamitin lang naman natin eh. O, nito lang, di ba? May mga Chinese ship na nagsalpukan doon. O, so, sinasabi ko lang na huwag kayong double standards. Tanggapin nyo din. Kung marunong kayong mag-dish out, dapat marunong din kayong tumanggap, di ba? At saka wala namang kadima-demanda dun eh. Sinabihan lang naman na nakakatawa yung mukha ni Marcoleta, which is, some people find it funny. I find Marcoleta as a funny senator, as a funny politician. Kasi sobrang, sobrang kitang-kita mo yung bias sa kanya eh. When you are supposedly para sa bayan, parang bago siya muna para sa bayan, para sa dun sa religion niya at saka kay Duterte and then dun sa bayan. Parang ganun yung nakikita ko kay Marcoleta. Can I be sued for that? Of course not. Because we know that si Marcoleta is an INC. And we also know that siya ay supporter ng Duterte. Die hard. Halos humalik sa tiwa. So, ngayon, na sinabihan siyang nakakatawa yung mukha niya, all of a sudden, walang yan na yung tao na, hindi ang walang yan, yung
yung kumukuha ng confidential funds. Yun ang walang ya. Ang walang ya, yung kumikitil ng buhay ng walang due process. Yun ang walang ya, di ba? Pero yung nang-aasar, wala lang yan. Dapat din na nga pinapansin yan kasi pang-aasar lang yan eh. Sabi mo, di ba, taasan natin yung level ng argumento natin. Ba't umiiyak ka sa pang-aasar? Antivirus pa more. Tuloy. At meron kasi dyan mga basta lang bumabanat eh. Oh, sabi ni puting ahas, adik ko, sabi, ano ka, ganyan, bangag, ganun. Kayo din na, di ba ganyan din yung ginagawa ng mga DDS? Ganyan, yung bangag. Hindi lang naman ikaw di ba? Di ba? Yan ang problema kasi sa movement nyo Wala kayong direction talaga. Buti pa yung mga pinks, di ba? Lahat yan matatalino Yung mga BBM, tumatalino na rin. Shoutout sa inyo, palakpakan dahil nakikita nyo ako rito. Thank you. Yung mga apologies, di ba? Kayo lang ang napag-iiwanan, di ba? Ilang ngayong araw na to, ilang beses akong natawag na addict. Kahit na cute-cute ko, addict pa rin. Meron bang addict na di humpak na dapat yung mukha ko? Hindi kaya. Hindi mo nga nalalagas yung buko tuloy Dapat laliman mo. Kailangan may lalim yung sasabihin mo. Ipapaliwanag mo yung mga issue. Tapos dun ka bumanat. Hindi yung Ayan yung ano niya. Ayan yung position niya. Kailangan malalim. Sige, papakita ko sa inyo kung gaano kalalim si Banat Bay. puro lang chismis tapos puro insulto lang. Walang ganun. Kaya nga kinukonsider ko yung mga ganyang vlogger na mga mabababaw na vlogger. For the Kaya pala napahiya ito kay Attorney Claire nung debate views ika nga. Kasi minsan gusto lang natin ng ganun Sa kabila may ganyan din Yung bungal. Yung bungal na sa kabila walang kundi gago. Di ba? Si yung kalbo. Si nakalimutan Puro ko ganun. Ganyan din ang kaugalian ni Vice Ganda. Sa tingin ko yung kanyang klase ng joke, kung hindi man lait lang naman lait. May at least, again, si Rodrigo Duterte din ay nanlalait. So you have no moral high grounds against this person na nanlalait because yun yung trabaho niya, di ba? Ngayon, sabi niya dapat laliman daw. Pakinggan na natin kung gaano kalalim mag-isip si Banat Bay. Walang hiya nung tao na yun. walang niya daw yung tao na yun. Walang niya to si Vice Ganda. Vice pangit. Sige nga. Sino ba magsasabing maganda yun? Ayat nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya. Ewan ko kung maganda yun kung hindi niya So hindi ka kasi nag-research. Ngayon, madali lang namang hanapin kung bakit nabuo yung pangalan ni Vice Ganda. It is to satirize yung kanyang kalagayan. Of course, we know that Vice Ganda is not a naturally beautiful person. 'Di ba? Hindi siya yung typical na maganda. Hindi siya parang Lisa Soberano. Hindi siya ganon. Hindi siya parang sino ba parang maganda para sa akin. Hindi siya parang Catherine Bernardo. But she is a comedian. And ang isang komedyante, kahit ano gagawin mo para mapagpatawa, even if ilagay mo yung sarili mo sa katatawanan. Kasi yun ang trabaho ng komedyante. I know bakit Vice Ganda yung pangalan niya. Kasi visceral yung apelido niya, tapos kailangan niya duktungan ng something ironic para pagka binanggit mo yung pangalan niya, madali yung recall. Vice Ganda. Maganda ka ba? Merong isang skit dito, hanapin nyo sa Red App na sabing ganon, maganda ka ba? Asan yung ganda? Sabi ni Vice, nasa labas. See? Again, merong joke doon. Bakit? Kasi komedyante siya. Alam mo ang masakit dito, Banat Bay? Yung mga sinusuportahan mong politiko, they are all a joke. Yung isa pa, yung nakakulong, nakakulong sa dahig, yun, mahilig man lait yun. Mahilig man lait yon, mahilig magmura yon, mahilig yon yumurak ng pagkatao ng ibang tao. Si Chel Jokno, isa sa mga biktima niya. Si Laila de Lima, isa sa mga biktima niya. Ngayon, you're crying? You're crying? Inapi si Tatay Digong, inapi si Marcoleta. Because nilait kayo, you deserve all of this. You deserve all of this. Lahat to deserve nyo. Buti nga. Dahil na-okray si Marcoleta. Nakakatawa naman talaga si Marcoleta Totoo lang. I find him a joke. He is a fucking joke of a senator. Kung hindi lang yan, kung ang nagpanalo sa kanya is yung kasasabit niya sa iglesia ni Rodrigo. Yun lang. Gege mga lods.